lahat! Ito naman si Jen, nagbabalik sa pangatlong episode natin ngayon. Marahil ay nakita nyo ang una at pangalawang episode natin, yung paano nga ako nakapunta ng Japan na walang visa, wala man lang akong binaya dun sa embassy. Pamasahe ko lang mga bes ang binayad ko nung nakapunta ako ng Japan. So ngayon, kung naalala nyo, kung nakapanood kayo ng part 1 at part 2, sinabi ko doon sa part 2 na ano ba talaga ang nangyari sa airport? Dinidiscriminate ba talaga ako doon sa airport ng Japan? So ngayon, pag-uusapan na natin ngayon. Oh my God! Hindi mo akalain na nung pagdating ko sa airport mismo ng Japan, hindi mo akalain na ang tagal ko mga bes nakalabas doon sa airport. Akala ko tapos na yun time na inuusisa nila ako, ganyan. At saka doon pa lang sa airplane mismo, mag-fill out na kami ng form. Dahil ngayon ang ibibigay namin doon sa airport ng Japan. Doon ako sa Narita Airport dumating. Kung familiar kayo doon sa Narita, ano ito, sakop pa ito ng Tokyo. Diyan ako. Tapos, may mga nakalagay doon sa papel na fill outan namin na meron ba daw akong cash na dala, kung meron man akong 1 million yen, i-declare ko daw, at saka ano yung purpose ko, bakit ako nagdala ng ganun na malaking pera. Diyos ko naman, meron ba akong ganun na pera? Mga bes, wala tayong ganyan na pera, ba't tayo pupunta sa ibang bansa na hindi na money laundering? Diba money laundering tawag nun kung madami kang pera? Ayun nga, sabi ko, wala naman akong pera, no? Ba't kung ilalagay dun na meron akong 1 million yen? Sobra naman ata yun. Tsaka, ang dami mga tinatanong dun sa papel. Ilang days ako magsistay sa Japan, ganyan. Tapos, sino pupuntahan ko. At tsaka, yun ang ipapasa namin sa tawag nito sa airport dun sa Japan. Pagka-landing namin, yun ang ipapasa namin. Sa immigration mismo ha, doon ipapasa namin. Tapos, alam mo ba ang nangyari doon sa, sa immigration nila? Pagkatapos na namin na ibigay yung papel, di ba? At kinuha ko na yung luggage ko. Akala ko, yun na yun, tapos na yun. Makakalabas na ako. At hindi mo akalain, di ba, na ang daming tao doon sa airport nila. Bakit ako pa? Bakit pa ako ang iniimbestigahan nila? Hinold pa naman ang luggage ko. Tinanong na, pwede muna naming tingnan yung luggage mo? Sabi ko, bakit kailangan ba ito na tingnan talaga yung luggage ko? Akala ko diretso na makakalabas ako. Tapos, text na yung kapatid ko ha, kasi yun nga lang yung landing time sa airport. Lumampas na, tapos sana daw ako. Sabi ko, andito pa ako sa sa baggage claim. Tapos tinatanong pa nila, ang dami nilang mga tinatanong sa akin. At saka yung lalaki na nag-iimbestiga sa akin, tinanong ako na saan ako nanggaling. Sabi ko, nanggaling ako ng Denmark. Tapos, ano yung passport mo? Tapos, tinignan talaga yung passport ko, mga bes. Tapos, pagtingin, Philippine passport, di ba? Tapos, nag-ano siya. Parang madami siyang sinasabi sa siguro sa sarili niya na, uy, bakit mag-isa lang tong babaeng ito? Tapos, Filipino passport. Nanggaling pa sa Denmark. Ganyan. Tapos sabi ko na, bakit may problema ba? Sabi naman ng lalaki na, wala namang problema, random check lang kasi ang ginagawa namin. Sabi ko, bakit yung
bakit yung foreign na yun, yung maputi, bakit hindi mo chinecheck? Bakit ako lang ang chinecheck mo? Kasi nga daw, ang rason nila bakit ako chinek sa airport ng Narita, Japan, dahil ako lang daw mag-isa na dumating doon sa airport, wala daw akong kasama, tapos ang laki-laki daw ng luggage ko. Tapos nakita nila na first time ako na pumunta ng Japan. Tapos marami pang mga yung mga announcement about sa mga drug dealers, mga ganyan. Madami silang ina-announce sa speaker ba, yung maririnig mo, ganyan. Siguro para i-avoid na rin ang terrorism, parang ganyan. Ina-avoid nila. Tapos mga hindi pa natapos doon. Akala ko tapos na i-check yung luggage ko. Binuksan talaga. Binuksan nila. Tapos nung sabi ko, oh, ano nang pinaggagawa mo dyan sa luggage ko? Sabi naman ng lalaki na, pwede ba namin matingnan yung mo, parang regalo mo? Kasi madami akong regalo na nilalagay sa luggage ko nga. Dahil first time ko na makita yung kapatid ko after 10 years. At saka yung pamangkin ko, niragaluhan ko rin. Tapos yung brother-in-law ko. Tapos mga kasamahan ng ate ko sa work, ganyan. Ang dami kong mga pasalubong na nilalagay doon. Tapos gulat na gulat sila kasi madami daw akong mga anik-anik na nilalagay doon. Tapos ganyan. Sabi ko na, regalo yan. Anong laman ng regalo? Ano ba yung gano'n na iniimbestigahan ka na hindi mo akalain na bakit may ganito? Sa lahat ng mga pasahero na nandun, bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa ang narandoman check nila? Parang may something, di ba, na dinidiscriminate ba nila ako kasi Asian, Filipina, ganyan. Tapos mag-isa. Di naman ako gagawa ng kalokohan. Ano ba ito? Parang nakaka-upset na ba nung time na yun? Kasi nga, check talaga sila sa bagahe ko. Tapos, hindi pa nakontento yung lalaki. Tinanong pa ako na, pwede ba namin may check tong mga presents mo sa machine? Isa-scan namin yung mga pasalubong mo. Sabi ko, ba't kailangan pa i-scan? Maski chocolate mga guys, kailangan pang i-scan. Sabi ko, that is a chocolate. Sabi ko nang ganyan, bakit kailangan mo pang i-scan? Sabi niya na, hindi, kailangan lang talaga na may scan para sure, ganyan, na baka may makita silang mali, ganyan. Sabi ko, my God, sana hindi naman nila makita na kung ano man doon, di ba? Malay natin na may naglalagay pala ng kung anong chemicals or kung anong mga anomalya, ganyan. Tapos ako yung mapagbintangan, di ba? Diyos ko, napaka-strict talaga doon sa Japan. Ang tagal pa na scan, mga umabot siguro ng 15 minutes. At yung pati panty ko, mga bes, hindi mo akalain ha, yung panty, yung mga panties ko at bra. Chinek din. Tapos, parang may pinapahid-pahid pa sila. May pahid-pahid pa kayong nalalaman, ha? Sabi ko na ganyan. Sabi ko na, bakit chinecheck niyo yung panty ko at bra? Sabi niya na, part talaga ito ng protocol namin na paano mag-check, ganyan. Tapos yung iba, dumadaan-daan na lang sa akin, di ba? Yung mga kanu, dumadaan na lang sila. Ako lang talaga chinek. Tapos, nag-worry ako kasi baka mamaya may makita silang mali. Tapos, isi-send back home na lang ako sa Denmark. Hindi ko na makita yung kapatid ko. Ayun na nga. Tapos, sabi ng ate ko naman, sabi niya na, oo, mag-aantay lang kami dito sa labas. Tapos, ang tagal. Alam nyo ba, overall na pag-check nila sa akin mula bagahe, mula sa aking papel, mula sa aking passport, umabot siguro ng 45 minutes. Kasi nga madami akong luggage na dala. I mean, malaki yung luggage na dala ko. Tapos, siguro inakala nila na,
anong gagawin nito babaeng ito dito? Bakit malaki yung bagahe ko? Tapos ako lang mag-isa. At di ba nakaka-upset kung isipin mo na bakit may ganitong random check? Bakit hindi chine-check lahat? Mami-feel mo tuloy na dinidiscriminate ka nila, di ba? Sa tingin nyo ba? Ano sa palagay nyo? Dinidiscriminate ba talaga ako doon sa airport Japan? Nung pagdating ko doon? Or parang patakaran talaga nila nito na i-check lahat yung mga pasahero? At sabihin ko sa inyo ha, hindi lahat chinek nila. Ako lang talaga ang chinek nila. Sinabi lang na random check. At ang rason daw kasi dahil first time ko na pumunta ng Japan, wala silang isang nakita dun sa passport ko na nagkaroon ako ng visa long time, ganyan. Tapos nanggaling pa ako sa Denmark, ako lang mag-isa. Yung daw yung rason na chinek nila ako. Pero kung isipin mo, kailangan natin ng opinion sa ganitong sitwasyon, di ba? First time natin na i-check. Tapos kakabahan ka ng mga bes. Baka mamaya may mali na nilalagay pala doon. So, guys, ano bang masasabi nyo dito sa topic natin ngayon? Dinidiscriminate ba talaga ako doon sa Japan airport? O sadya nga lang na natsyempuhan lang ako sa pag-check nila. Yung random check. Gusto kong malaman yung comment nyo down below kung sang-ayon ba kayo sa patakaran na ganito sa Japan airport. At kung sino man yung mga may balak na pumunta ng Japan ay manood na sa aking video. Meron tayong part 1 at part 2 at eto naman ay part 3 na anong nangyari sa akin sa Japan. Hanggang sa muli! Be powerful! Be decide! Bye!